we hear from United Ola Victims Movement. We have with us Miss Kikay Bautista, who is with us today. Ma'am, good afternoon. You have the floor, ma'am. Magandang hapon po, Mr. Chair. Ako po ay founder ng United OLA Victims Movement na 3 taon na pong lumalaban sa mga illegal and abusive OLAs. And sa kasamaang palad po this year, last July, ako po ay isa sa nakausap ng OLA victim bago po siya pumanaw at kinuha ang kanyang sariling buhay. Iniwanan niya po ang kanyang 10 years old na anak at ang kanyang pamilya po, dagawa po ng depression po at pang-aabuso po ng OLA sa kanyang trabaho, pamamahiya sa kanya at mga banta po. Sinubukan po namin ang lahat na maibigay sa kanyang tulong at suporta po. Ngunit sadyang hindi po kami nagtagumpay at nauwi po ito sa pagkuha ng kanyang sariling buhay. Ako po ay nananalangin po na sana sa pamamagitan ng hearing na ito, siya na po ang una at huli ngayong taon nagagawa ng ganito kasi po hindi lang po siya ang una na kinuha ang kanyang sariling buhay. Halos taon-taon po, nagre-range po ng 1 hanggang 3 or 5 bawat taon ang nawawala ng dahil sa OLA. Yun na po. Sorry, Miss Kikay, nakakalungkot at we share your disappointment and sentiments dito sa mga pangyayaring ito. If I may lang, kung po pwede, paki-share mo nga sa committee na ito yung eksperyensya ng mga biktima when it comes to harassment, intimidation, yung mga reputational shaming na ginagawa nitong mga online lending apps, just to give us a clearer picture paano natin matutulungan ang mga biktima, ma'am? Yes po, Mr. Chair. One day po before ka mag-due, bombarded ka na po simula 6 a.m. hanggang 6 p.m. po ng gabi ng mga text. Nagre-remind na po sila, tumatawag kahit office, kahit natutulog ka na or kagigising mo pala, tatawag na sila, magre-remind na magbayad ka na. Meron na rin pong threats. Once po nag-overdue ka at nagbibigay sila ng palugit, say for example po, kailangan 1 p.m. bayad ka na. Pag lumagpas ka po ng 1 p.m., dun na po haharasin ang iyong mga contacts. Tatawagin ka na nilang scammer, magnanakaw, may malalang sakit, at kung ano-anong paninira po. Minsan naman po gumagawa din po sila ng mga pornography edited pictures po ng OLA victims, which minsan po kasama po ang mga bata. Ang nakakalungkot po dito kung nasama nila mga bata, nagkapaglinis po kami ng GC na sinama ang kanyang mga 2 years old at 1 year old na baby. Hinahanap niya yung nangutang tapos